Na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Nasa Senado na ang bola kung tuluyan bang mapapatalsik sa pwesto ang Pangulong Pangulo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras. Live. Mela? Sa isang makasaysayang pagkakataon, tuluyan na ngang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, pero hindi yan nangangahulugan na mapapatalsik na agad siya sa pwesto dahil dadaan pa ang complaint sa Senado. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa isang makasaysayang pagkakataon, formal nang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 215 na mambabatas ang bumoto pabor dito na higit pa sa one-third na kailangan para umusad ang reklamo. 6 na issue ang naging pangunahing basehan ng impeachment. Kabilang na riyan ang umunoy conspiracy para ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, malversation ng 612.5 million pesos na confidential funds at umano'y bribery at korupsyon sa DepEd. Nabanggit din sa complaint ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman at asset ng Vice Presidente, pagkakasangkot sa extrajudicial killings at umano'y pagkakadawit nito sa destabilisasyon. Sa plenaryo, nagtalaga na rin ang Kamara ng mga kongresista na magsisilbing prosecutors sa impeachment trial. Kabilang na riyan sina Congressman Jervil Luistro, Romeo Acop, Rog Gutierrez, Joel Chua, Jill Bongalon, Loreto Acharon, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor at Jonathan Kit Flores. Bago ma-impeach ang Vice Presidente, isang prayer vigil na ang ikinasak kanina ng mga grupong nagtutulak na mapatalsik si Duterte. Ramdam na raw talaga nilang makakamit na nila ang kanilang inaasam. Nagsimula na yung ating reckoning dun sa mga Duterte. Nagsimula na yung reckoning dun sa kanilang abuses sa posisyon, yung kanilang abuses sa coffers na ating bansa. So malapit na ang due date ni Sara Duterte. You know, we can feel it. We can feel it. Our gut feel is telling us that we got it. We got it. We finally made it. You know, when the pieces of evidence are presented to the members of the Senator, it will be hard for them not to convict the Vice President. Kahit na-impeach na, hindi ibig sabihin ay maaalis na agad sa pwesto si VP Sara. Magsisilbing impeachment trial court ang Senado at dito'y mapagpapasyahan kung siya ay convicted o acquitted. Sa ngayon, inaabangan pa ang magiging usad ng reklamo sa Senado. Kung sa Kamara, one-third ng mga kongresista ang kinailangan para sa impeachment, sa Senado, two-thirds naman ng mga senador ang dapat sumuporta para tuluyan ng mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Sheila, kanina ay nabigyan tayo ng kopya ng listahan ng 215 na kongresista na pumirma para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kauna-unahan sa mga lumagda si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at huli namang lumagda rito si House Speaker Martin Romualdez. Sheila? Maraming salamat, Mela Lesmoras.